Nag-umpisa ang eksena at makikita ang mga nakakataas na nagpupulong. At ang isa ay galit na nagtatanong na bakit hindi pa rin alam ang totoong intensyon ng mga hijackers at ang lokasyon ng nawawalang eroplano. Agad din naman sumagot ang kasama nito na kailangan pa nila ng sapat na oras para malaman ito. Dagdag pa nito na humingi na rin sila ng tulong sa mga kalapit na bansa na kakampi nila para hanapin ang nawawalang eroplano. Sinabi rin ito na ginagawa na rin nila ang lahat ng paraan para malaman kung sino ang gumawa ng mga ito. At habang makikita si Hamchan na natatahimik lamang, agad din naman nagtanong muli ang isa sa kanila, sinasabing mukhang wala pa silang alam sa lahat ng mga nangyayari. Subalit agad din naman itong sinagot na mayroon na silang mga data na pinag-aaralan na ngayon, subalit sa ganitong sitwasyon ay hindi pa sila makakakilos ng basta-basta. At kailangan pa nila ng siguradong impormasyon. Samantalang agad din naman tinanong ng isa si Hamchan na kung may masasabi ba ito sa mga nangyayari. Agad din naman itong sumagot na ang apo ng chairman ng SW ay isa sa pasahero at 2 bodyguard nito ay kasama nito sa eroplano. At kung makakakalap na sila ng siguradong impormasyon at handa ng kumilos, sa tingin niya ang 2 bodyguard na iyon ay magiging malaking tulong sa kanila. Subalit sumagot ang isa na nakatanggap nga sila ng tawag sa chairman at pag-aalinlangan pa nga nitong tinatanong na kung ano ang magagawa ng mga bodyguard na iyon. Agad din naman sumangayon ang isa pa. Sinasabing alam nilang mga elite ang mga bodyguard ng SW, subalit maiituring na iba ang sitwasyon ngayon. Dagdag pa nito na ang mga bodyguard na kasama ng apo ng chairman ay tila mga estudyante pa rin lamang. Subalit sumagot si Hamchan na ang isa sa mga ito ay lubos niyang kilala at sigurado itong makakatulong ito sa kanila para maresolba ang sitwasyon na meron sila ngayon. At dito, makikita na natahimik lang ang mga ito. Lipat ang eksena sa eroplano at makikita ang mga hijackers na nakatutok ang mga baril nito sa mga pasahero na nagdudulot ng takot sa mga ito. Samantalang makikita naman si Yuna na sinisisi nito ang kanyang sarili dahil sa mga nangyayari. Subalit sinagot ito ni Eugene na wala dapat itong isipin dahil kung siya ang target ng mga ito, hindi na ito gagawa ng ganoong kalaking gulo. Hindi lamang ang SW ang damay sa nangyayari, subalit tila gusto nitong gawin mapansin sila ng pangkalahatang international issue. At tila ang mga ito ay isa ring international criminal organization. At habang nabibigla si Yuna, sinabi rin ni Sukju na tama si Eugene at hindi dapat ito mag-isip ng kung ano-ano. At habang natahimik lamang dito si Yuna, agad ding tinanong nito si Eugene na kung ano na ang mangyayari sa kanila ngayon. Agad din naman sinagot ito ni Eugene na sa tingin nito ay dadalhin sila ng mga ito sa isang lugar. Na agad din naman tinanong ito ni Sukju. At agad din naman sinagot ito ni Eugene na wala sa plano ng mga ito na pasabugin ang eroplano dahil mababawasan lamang ito ng mga tauhan, kaya upang makontrol ang mga pasahero, siguradong may mga iba pang hijackers na siguradong nagiintay sa iba pang lokasyon. Hindi plano ng mga ito na pasabugin ang eroplano. At habang nabibigla si Sukju at Yuna sa mga sinasabi ni Eugene, sinasabi pa nitong siguradong meron silang destinasyon. At sa pagdating sa lugar na iyon, doon lang nila papasabugin ang eroplano. At sigurado si Eugene na hindi ito malayo sa kanilang lokasyon ngayon. Dahil ang orihinal na destinasyon ay aabutin ng 4 na oras at sigurado itong ang gasolina ng eroplano ay sapat lamang din sa ganoong oras. At habang namamangha si Sukju kay Eugene kung paano ito mag-isip ng kalmado sa ganoong sitwasyon, agad nitong naalala ang dala nitong satellite phone at agad niya itong sinabi kay Eugene at ito ay nasa bag sa taas. At habang makikita si Eugene na napapaisip sa gitna ng sitwasyon, agad nitong sinabi kay Sukju na gagawa ito ng atensyon at kunin nito agad ang telepono sa taas. Subalit sumagot si Sukju na kailangan pa niyang tumayo para makuha iyon at paanong gagawin ni Eugene na hindi siya mahahalata sa gagawin nito. Subalit agad nangang napatingin si Eugene sa mga ito at makikita ang pagkabigla ng mga ito habang may tila may gusto sabihin sa kanila si Sukju na hindi nila ito maintindihan. Subalit makikita na agad itong naintindihan ni Yongchan, sinasabing tila gusto ni Sukju na gumawa sila ng distraction at magdahilan sila ng sumasakit ang kanilang mga tiyan. Samantalang makikita naman sila Eugene ang Jaehyung na napapaisip na kung paano ito naintindihan ni Yongchan. At dito makikita na nga ang pagtaas ng kamay ni Eugene. At agad itong napansin ng babae na may hawak na baril at agad din nitong inutusan ang isang attendant. At sa paglapit nito kay Eugene, sinabi nito na gusto niyang pumunta sa banyo at tila nagulat ito kay Eugene at napatingin sa babaeng may hawak na baril. Subalit agad din naman na nagtaas ng kamay si Jaehyung at sumasakit din daw ang tiyan nito. At makikita na agad din nagtaas ng mga kamay si Eugene at Yongchan na ganoon din daw sila. At dito makikita ang pagkainis ng babae na may hawak na baril. Subalit agad nang tumayo si Eugene, sinasabi nitong sa likuran siya pupunta dahil mukhang matatagalan ito sa paggamit ng banyo. At habang tumayo na rin sila Eugene patungo sa kabilang banyo, pumayag na lang ang attendant kay Eugene. At habang naglalakad si Eugene, makikita lamang ang bantay na pinagmamasdan ng mabuti si Eugene.
Samantalang makikita na agad naman na nagmamabilis si Jaehyung sa pagpunta sa banyo, habang sila Yukjin ay nagiintay sa harap ng babae na may hawak na baril. At habang si Yuijin naman ay patuloy sa paglakad, nagkunwari itong natisod at diretsyong bumagsak sa likod ng kurtina, at sa paglapit ng lalaki dito, para sabihing tumayo agad ito, agad din namang tumayo si Yuijin, habang makikita naman si Sukju na mabilis na kinuha ang telepono sa bag sa taas, at lipat ang eksena sa lugar ng chairman, at makikita ang personal na bodyguard nito ay nakatanggap ng tawag mula sa satellite phone ni Sukju. At dito makikita ang pagkabigla ng chairman, at sa pagsagot ng personal na bodyguard dito, agad na nagpakilala si Yuijin, at sinasabi nitong ang eroplano nila ay na-hijack at patuloy lang ito sa paglipad. Dagdag pa nito na tila kontrolado na rin nila ang lugar ng piloto, at sa tingin nila ang bilang ng mga hijackers ay nasa 10, subalit makikita na tila may napansin ang babae na may hawak na baril, at agad sinabihan ni Sukjo si Yuijin na paparating na ito. Subalit patuloy na nagpapaliwanag si Yuijin sa telepono, sinasabi nito na hindi pa nagre-refueled ang eroplano at patuloy lang ito sa paglipad. Dagdag pa nito na ang mga hijackers ay mga armado. At tila may mga tumutulong sa mga ito para makakuha ito ng mga ganoong armas. Subalit tila nakarating na ang babae na may baril at agad itong tumingin kay Yuijin. Subalit makikita lamang si Yuijin na tila nakayuko at natutulog at wala ng hawak na telepono. At makikita na agad na rin umalis ang babae. Samantalang lipat ang eksena sa mga nakakataas na nagpupulong. Sinasabi ng mga ito na nakatanggap sila ng tawag mula sa satellite phone ng isa sa bodyguard na nasa telepono. Dagdag pa nito na patuloy lamang ang eroplano sa paglipad at hindi pa nagre-refueled. At agad sumigaw ang isa na i-check agad ang malapit na mga airport. At umpisahan nila itong hanapin mula sa lokasyon na nawala ang eroplano. At pag nahanap na nila ito, sinabi nitong si Hamchan, ang mamumuno sa mga naka-standby na grupo sa pagkilos ng mga ito. At lipat ang eksena at makikita na tila papalapag na ang eroplano sa lokasyon. Simula ang eksena sa isang video na mensahe, nagpakilala ang pinuno ng mga hijacker bilang General Tabik Srendra ng Rahapura. Ipinahayag niya ang kanyang hangarin na ibagsak ang tiwaling pamahalaan at mahigpit na binabalaan ang mga dayuhang bansa na huwag makialam. Aniya, kung may bansamang mga has na makisali, papatayin nila ang 225 na bihag. Ang mensaheng ito ay partikular na ipinadala sa isang partikular na bansa lamang. Nagulat ang mga opisyal na nanonood ng video. Ipinaliwanag ng isa na si Tabik Srendra ay mula sa isang makapangyarihang pamilyang militar sa Rahapura at pangalawa lamang sa kapangyarihan sa Pangulo. Kilala siya sa kanyang pagiging mapaghimagsik at matagal nang may alitan sa estado, kaya't siya'y binabantayan. Ito nga ang nagpasimula ng digmaang sibil. Anila, dahil naniniwala si Srendra na magtatagumpay siya sa kanyang kudeta gamit ang hukbong kanyang nasasakupan. Basta walang dayuhang pakikialam. Dahil karamihan sa mga bihag ay mamamayan ng bansang ito, inaasahan ni Srendra na sila ang haharap sa mga dayuhan. Humingi rin siya ng malaking halaga ng armas at pondo para sa kanyang digmaan. Binigyan niya sila ng 24 oras upang tumugon. Kung hindi, magsisimula na siyang pumatay ng mga bihag. Nalalong nagulantang ang mga opisyal sa ultimatum. Ipinaliwanag ng isa na kamakailan lamang ay lumabas ang malubhang kaso ng katiwalian na sangkot si Srendra na maaaring mauwi sa kanyang pagpapatalsik sa hukbong sandatahan o mas malala pa. Iminungkahi ng isa pang opisyal na ito na desperadong hakbang ng general. Samantalang itinanong nila ang kalagayan ni Major Kang Hamchan at salukuyang nakatago sa baybayin ng Rahapura. Dahil sa kaguluhan, limitado ang suporta ng lokal na pamahalaan. Dahil nakikipaglaban sila sa isang regular na hukbo, pinag-utusang si Kang na maghintay muna ng karagdagang tagubilin. Samantala, sa kinaroroonan ng eroplano, puno ng takot at pag-aalala ang mga pasahero. Subalit isang babaeng hijacker ang sumigaw para patahimikin sila. Samantalang makikita na nag-uusap ng mahina si Yuna. Nagmungkahi si Yuna na gamitin ang satellite phone, ngunit ipinaliwanag ni Yuijin na hindi ito magagawa. Malamang, mayroon ang mga hijacker ng kagamitang nakakadetekta ng signal ng satellite phone. Kung mahuli sila, tiyak na may papatayin sila bilang babala at hahanapin ang telepono. Dagdag pa ni Yuijin, ang mga hijacker ay mukhang mga disiplinadong sundalo, hindi ordinaryong kriminal. Dagdag naman ni Sukju, narinig niya sa radyo ng mga hijacker na may 24 na oras na ultimatum at papatayin sila kung hindi matutugunan ang mga hinihingi. Mabilis na naisip ni Yuijin na wala pang 20 oras ang natitira. At nang magtanong si Sukju kung ano ang gagawin, sinabi lamang ni Yuijin na ipipikit muna niya ang kanyang mga mata, kailangan nilang kumilos mamaya. At dito makikita ang pagkabigla ni na Sukju at Yuna sa sinabi nito. Samantalang nang dumating ang gabi at nagmulat na si Yuijin. Ipinagpalagay ni na Yuna at Sukjo na sadya niyang hinintay ang dilim. Paliwanag naman ni Yuijin, malamang na natukoy na ng kanilang bansa ang kanilang kinaroroonan at malapit na ang mga tropang sasagip sa kanila.
At habang tumatagal, bumababa rin ang alerto ng mga bantay. Samantalang sinimulan na nga ni Eugene ang kanyang plano. Nagtaas siya ng kamay para humiling ng permiso sa banyo. Habang nakaharap sa pinto at kunwaring hindi ito mabuksan, ginawa niya ang isang mahinang ingay. Lumingon ang bantay at lumapit. Sinabi ni Eugene na ayaw bumukas ng pinto. Habang tinitignan ng bantay ang pinto, mabilis na pinilipit ni Eugene ang leeg nito. Iningatan niya ang pagbagsak nito para walang malakas na ingay. Pagkatapos, lumabas si Eugene mula sa likod ng kurtina at nagpunta naman sa kabilang banyo. Nakita siya ng isa pang bantay. Ginamit ni Eugene ang parehong dahilan na hindi raw bumubukas ang pinto. Nagtaka ang bantay dahil nasa kabilang banyo siya kanina. At habang nagtatanong ang bantay, mabilis na inagaw ni Eugene ang kanyang baril at sinapak sa mukha. Muli, iningatan ni Eugene ang pagbagsak nito at itinago sa loob ng banyo. At makikita na lumabas si Eugene habang tinatago ang baril na nakuha nito. Sa labas, sa di kalayuan, isang tauhan na may codename na 016 ang nagmamasid. At sa kanyang radio, nag-uulat siya na tahimik pa rin sa ngayon. Sa kabutihang palad, tila hindi pa huli ang lahat. Umpisa ang eksena at dalawang bantay ang paakyat sa eroplano nang mapansin sila ni Eugene. Sa paghakbang ng isa, biglang umatake ang isang lalaki sa likuran nito at bumagsak ang bantay. Nakatutok na ang baril ng pangalawang bantay nang sabihin ng lalaki na lumabas na at alam niyang nandoon ang iba. Subalit nakilala agad ni Eugene ang lalaki bilang 018. Kinumpirma ni 018 na 4 silang miyembro, kasama niya, ang nakarating agad matapos makuha ang mensahe ni Eugene. At agad naman itinanong ni Eugene ang sitwasyon. Sagot ni 018, dalawa pa maliban kay 016, ang nakapasok na sa lugar katulad niya. At makikita na agad na tumawag si Eugene sa radyo. Inanunsyong siya si 01 at sinimulan na ang operasyon. At agad naman sumagot ang mga ito ng paisa-isa. Samantalang sa kabilang grupo, nag-uulat ang isang tauhan ni Kang Hamchan na nasa ibang lugar si General Srendera. Napaisip si Hamchan na isang oras na lang ang natitira. Naalala niya ang nakaraang usap sa radyo kung saan nagtaka siya kung paano makapagbibigay ng armas sa ganung ikling oras na sinabing imposible ng kausap. Nagulat si Hamchan nang sabihin ng kausap na malamang hindi makatwiran ang general at magsisimula na itong pumatay ng hostage kapag dumating ang takdang oras. Nagtanong si Hamchan kung ano ang gagawin, ngunit sinabi lang ng kausap na pinag-uusapan pa nila dahil delikado ang rescue operation. Subalit biglang nagulat ang isang tauhan ni Hamchan nang mabalita ang nakipag-ugnayan na si Eugene. At makikitang nagulat si Hamchan sa pagrinig nito sa pangalan ni Eugene. Lipat naman ang eksena sa grupo ng mga nakakataas, nakikipag-usap na rin si Eugene. Inanunsyo niyang ligtas ang lahat ng hostage, nasugpo na ang lahat ng kalaban sa loob ng eroplano, at nasakop na nila ang communication room. Dito makikita ang pagkagulat ang lahat. Nagtaka ang isa kung paano nagawa iyon ng isang SW bodyguard lang. Dagdag pa ng isa na nagalit, sinisisi si Eugene sa pagiging pabigla-bigla at sa peligrong idinulot sa mga hostage. Subalit tanging sagot lang ni Eugene ay wala ng oras. Dagdag pa ng isang opisyal na nag-uusap pa sila sa pamamagitan ng pera. Subalit tumugon muli si Eugene na hindi nila balak bigyan sila ng mas maraming oras. Ipinahayag niyang kahit tanggapin ng bansa ang lahat ng demand, balak pa ring patayin ng kalaban ang lahat ng hostage sa orihinal na deadline. At dito makikita na nagulantang ang mga opisyal. Idinagdag pa ni Eugene na hindi mahalaga sa mga hostage ang dahilan. Mga 30 minuto na lang ang natitira at magsisimula na siyang sugpuin ang mga kalaban sa labas ng eroplano. At humingi siya ng suporta kay Major Kang Hamchan. Subalit nanahimik lamang ang mga opisyal, naghihintay ng desisyon. Subalit agad nagbigay ng pahintulot ang pinakamataas na opisyal. Inutusan siyang ligtas na ibalik ang mga hostage. At agad din naman sumagot at sumunod agad si Hamchan dito. Subalit nagprotesta ang isang opisyal. Sinabing masyadong mapanganib at maling ipagkatiwala ang misyon sa isang bodyguard. Ipinaliwanag ng isa na nakasama na si Eugene sa maraming misyon nila at napatunayan niyang mas karapat-dapat siya kaysa kaninuman. Nagtaka ang iba dahil estudyante lang daw ito, ngunit sinabi ng opisyal na top secret ang mga operasyon kay Eugene. Ngunit sa sandaling iyon, siya ang pinakaangkop para sa trabaho. Lumipat ang eksena at bumababa na si Eugene kasama si 018. At pagdating sa gitna, sinimulan nila ang pag-atake sa mga kalaban. At sa mga pag-atake ni Eugene, makikita na sumabay na rin si 018 dito. At habang nagpapatuloy ang labanan, may kalaban na may RPG, ngunit pinaril agad ito sa ulo ni 016. Subalit dumagsa pa ang ibang kalaban at pinaputukan sila Eugene, ngunit makikita ang isang karakter sa taas ng gusali at agad nitong pinagbabaril ang mga kalaban. At makikita na ito ay si 02. At patuloy na nga niyang pinaputukan ang mga kalaban hanggang mawalan ng kontrol ang isang sasakyan nito at bumangga sa isa pang sasakyan ng kalaban, na naging sanhi ng malakas na pagsabog. Umpisa ang eksena at nabigla ang mga pasahero sa eroplano sa putukan sa labas.
Subalit mabilis na nag-utos si Sukjo sa kanila na huwag tumingin sa bintana at huwag buksan ang mga kurtina. Dagdag pa nito na naglalabanan sa labas para iligtas sila. At dito makikita lamang ang pagtahimik kahit kita pa rin ang takot ng mga ito. Samantalang lumabas naman si Sukjo sa likod ng kurtina, huminga ng malalim at pinagpasyahang gamitin ang baril na ibinigay sa kanya ni Eugene. Nanginginig man siya, naalala niya ang kanilang pagsasanay. At naalala din nito ang sinabi sa kanya ni Eugene. Pinayuhan siya nito na ang buhay nila lahat ay nakasalalay dito. Samantala, sa labas, makikita na nakikipaglaban na ang grupo ni Hamchan. At habang makikita si 04 na pinapaputukan ang mga kalaban, agad din naman itong pinaputukan pabalik ng mga ito at napilitang magtago. Subalit makikita na pinaputukan din ito nila Eugene. Nagpatuloy ang grupo, ngunit may kalaban na may RPG. Agad sinabihan ni 018 si Eugene. Subalit agad pinatay ito ni 016. Samantalang nagpatuloy agad sila Eugene at nakipagpalitan ng putok sa mga kalaban sa isang gusali. Samantalang makikita ang isang karakter sa pagpasok sa lokasyon ng mga ito at agad itong pinagbabaril at dito makikita na ito ay si 02. Subalit may isang nagawa na makapagtago at handa ng magpaputok. Subalit mabilis na pinatumba ito ni 02. Samantalang lipat ang eksena at nakapasok naman si Eugene sa kulungan ng piloto at iniligtas ito. Samantalang makikita naman na pinasabog ni 04 ang lugar malapit sa eroplano. Lipat ang eksena, sakutan ng pinuno ng mga hijacker. Iniulat ng isang tauhan na sila ay napipilitang umatras dahil sa mga dagdag na puwersa. Sa galit, inutusan ng pinuno na pasabugin na lang ang eroplano kasama ang mga hostage. Subalit nabigo ang tauhan na ikonekta ang sistemang Nemesis para isagawa ito. Nagalit ang pinuno, naisip niyang wawasakin niya ang bansa kung hindi ito mapapa sa kanya. Lipat ang eksena at makikita na nagpatuloy ang puwersa ni Hamchan sa pagpasok sa lugar. Nagulat ang grupo nang makita nila si 04. Agad nila itong tinutukan ng baril. Subalit biglang pumigil si Eugene, na ikinagulat ng lahat habang tinitigan niya ang kanyang mga kasamahan. Samantalang sa command center, iniulat ni Hamchan sa mga nakakataas na ang lahat ng hostage ay matagumpay na nailigtas. May 5 nasugatan ngunit hindi ito maluba. At dito, makikita na nakahinga ng maluwang ang mga opisyal. Magpasalamat sa lahat. At dito na po natatapos ang eksenang ito. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.